issue a show cause order why I should not cite in contempt Mabatid? Pumupunta po sa mga LGUs po namin na kada lugar. Yes po, on the same day po yun. Hiningi ko agad yung refund ko kasi sabi ko, ayoko po itong kontrata ninyo. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat, Senator. Opo. Ma'am, pakikwento po itong nangyari sa iyo ng panloloko ni Ninya Mabatid. Committee Secretary, issue a show cause order why I should not cite in contempt Mabatid. Copy, sir. We will. Do we have the complainant of Mabatid? Okay. Mr. Ronel Robles, I would like to hear from you. Kayo Yes, po po. muna, sir. Pakikwento ano itong modus ni Mabatid. Paano kayo naloko? Sige po, sir. Ang ano po kasi niya, diskarte po niya, pumupunta po sa mga LGUs po namin na kada lugar. Doon po niya ako na-recruit at nagbayad po ako ng 104,500 pesos cash in. Then, nung ano po nun, marami po siyang promises sa amin eh. Yung 3 months process, pwede mo dalhin yung family mo sa Canada together with you pag nag-apply ka. Tapos, mayroon siyang pangako sa amin na hihiramin kami ng 1 million pesos para sa show money na gagamitin namin pagpasok sa Canada para ipakita na kaya namin mag-aral doon. Kasi yun po yung pinilit niya sa amin eh, student visa. Then, Student visa kahit na hindi kayo mag-aaral. opo, kasi Ang purpose talaga ng pagpunta nyo para kayo magtrabaho. yes po, yun So, po ibig yung sabihin, pinaka-plan. magsisinungaling ho kayo doon sa application nyo. Papalabasin na kayo estudyante. Yun po yung kanyang Okay. agenda. 104,000. Ano po to? One time na bigayan. Opo, kasi kakauwi ko lang po galing bansa nun eh. Actually, 5 years po ako sa Japan. Isa rin po akong OFW. So, kaya nung pag-uwi ko, marami pa po akong ipon. So, nung nag-conduct po sila ng orientation dun sa munisipyo namin, nung nga po, nagbayad ako agad ng 100,400 sa kanya, cash po. Pero, after po nung payment ko sa kanya, ano po, binigyan po kami ng isang envelope, doon mo nakalagay yung MOA, Memorandum of Agreement, kung saan po nakalagay doon sa pinakalas is, whatever the reason, even death po, wala po kaming refund. And then nakapile pa rin po doon sa ilalim na bawal po kaming magsampa ng kaso sa kanila sa opportunities abroad. Kaya nung nabasa ko po yun, instant po bumalik ako dun sa kay Sir Adam, yung kanyang kumukolekta ng pera. Mhm. Hinihingi ko po agad yung yung pera ko sa kanya na, Sir, hindi ko po gusto tong yung inyong MOA kasi parang lahat pabor sa inyo. Hindi niya po binigay yung pera kahit kakabayad ko lang. Okay. So, doon sa MOA, nakalagay na non-refundable kahit kailan, walang hanggan sa kamatayan. Yes po. And then, hindi siya pwede idemanda kahit nagagawa siya ng kalokohan. Yes po, nakalagay po doon malinaw na malinaw po. At buti naman po at natauhan kayo at winidraw nyo. Kaya lang, nung humingi na kayo ng refund, ayaw niya. Yes po, on the same day po yun. Hiningi ko agad yung refund ko kasi sabi ko, ayoko po itong kontrata ninyo. Hindi pa man kayo nakapag-apply, di ba? Wala pa kayo nabigyan ng application sa kanya. Wala pa po So, kahit dapat on the spot, mababalik agad yung pera nyo. Yes So, po. ano pong binigay na reason ba't ayaw niya po ibalik? Sir, nabigyan na daw po niya ako ng official receipt. So, kung nabigyan na po siya, dipunitin na official receipt, ibabalik yung pera. Wala po na siyang ayun lang po yung sinabi niya sa akin. Okay. Sino sunod? Magkakausap? Kayo po? Si Ma'am Mr. Joanne? Chair, meron din pong additional victims based in Hong Kong. Oh, sige, Yeah. sige. Meron tayong mga kausap, Comsec, from Hong Kong. Virtual. Meron ba tayong taga Hong Kong? Yes po. Miss Cherry? Yes po. Cherry Manuel, ma'am. Magandang Yes, umaga sir. po. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat, Senator. Opo. Ma'am, pakikwento po itong nangyari sa iyo ng panloloko ni Ninya Mabatid. Ito po yung modus operandi or eskema ni Mabatid dito sa Hong Kong. Nagsimula po ito noong February 19 po. Dahil po sa kagustuhan kong magkaroon ng mabuting trabaho po, nangarap po ako mag-apply papuntang Canada sana. So nagsimula po ito nung naghanap ako ng agency through social media. At nakita ko ang posting ni Brian Palagi na vlogger dito sa Hong Kong.
Ang sabi dito sa posting ni Brian Calage is, Canada to be your new home in 3 months time, ni Ninya Mabatid. At free orientation seminar po ito, Senator. Nag-attend ako ng orientation noong February 19, 2023. Pinangakuhan kami ni Ninya Mabatid sa loob ng Sunbeam Theater. Ang dumalo is mahigit na 1,000 na personnel po na nasa Sunbeam Theater. Sa orientasyon na ito, pinangakuhan kami na makapagtrabaho sa Canada gamit ang student visa pathway. Pinangakuhan din kami na madadala namin ang aming pamilya. Tutulungan kami sa pagproseso ng immigrant visa with free processing fee kapag nandun na po kami sa Canada. Pinangakuhan pa kami na papahiramin ng 1 million pesos. And she added po, according to her, I will take care the 1 million pesos as your settlement fund. Not to mention show money dahil bawal daw, according to her. Hindi niya binanggit sa orientasyon, kami ang mag-provide ng supporting documents sa 1 million pesos na ipapahiram niya sa amin. Naniwala ako sa kanya, according to Attorney Rusmark Gamalo, siya ay inappoint ng ating butihing ex-president Rodrigo Duterte na OFW consultant at isa din siyang counselor sa Mabolo, Cebu. Na-award din siya ng foreign investor ng Middle East. Wala siyang binanggit about Samoa sa orientasyon. Hindi niya din binanggit ang mga list of requirements na napakarami. Nose bleeding. Saka lang nila ibibigay ang mga list of requirements kapag nakapagbayad na kami o ako ng nagkakahalaga ng 18,000 Hong Kong dollar plus LCIC na nagkakahalaga ng 731 Hong Kong dollar na ang kabuuan ng ispatkas na sinasabi niyang babayaran ng sa loob ng 3 araw is 18,731 Hong Kong dollar. Nagbayad ako through BDO nila. Ang pinangbayad ko ay inutang ko po sa bangko. Dahil nga nagmamadali sila na pabayarin kami ng 18,000 dahil meron lang limited na tao. Kinuha ko po ang aking resibo sa under the bridge ng Admiralty noong February 26, 2023 at doon kami pinapirma ng mga kasamahan kong OFW ng MOA na wala kaming kamuang-buang. Napakalaki ang nakasulat doon sa bond paper na no refund. Hindi nila inexplain. May pinakopya pa sa amin na isusulat sa Memorandum of Agreement na pinapipirma sa amin. Gustuhin ko man mag-back out dahil natatakot na ako kasi no refund. Ang pera na inutang ko pa sa bangko, nag-aalala na ako. Nagsabi itong si Jean Mangas na staff ng Opportunities Abroad sa akin na bilisan daw namin pumirma dahil meron pa silang pupuntahan na iba. Ibang lugar na pagpapapirmahan nila ng mga Memorandum of Agreement. Ang MOA na ito, dahil tinanong ka kay Jean Mangas, paano namin ngayon makukuha yung MOA na ito? Wala namang pirma ang attorney at saka ang Opportunities Abroad. Ang sabi niya, ibabalik sa amin pagkatapos ng pagnonotaryo sa Cebu dahil may sariling lawyer ang PCBC Opportunities Abroad at ipapadala sa amin through courier. Lalo akong namangha at naniwala dahil ginamit niya ang mga malalaking pangalan na ito. Sorry to say that, pero nandito po kayo, Senator. Number 1, naniwala po ako dahil nandito ang pangalan niyo, Senator. Senator Raffy Tulfo, Senator Mig Subiri, Senator Tito Soto, Senator Bato de la Rosa, Boy Abunda, Willie Rebillame, Corina Sanchez, at Senator Manny Pacquiao. Pumunta sila dito ulit noong Kulang pa ata. 2018. Marami pa atang kulang. Marami pa po. Grabe naman. Sige po, go ahead. June Continue, ma'am. 18, 2023, through the help of Brian Calage, the vlogger in Hong Kong, para mag-orient sa pangalawang pagkakataon dito sa Hong Kong. Nagpatawag po kami ng pulis, kasama ko ang mga biktima.
para sakutehin siya at ibalik ang aming pinaghirapang pera na inutang pa sa bangko. Nangako siya na ibalik sa Philippine Consulate ng June 25, 2023 kasama sina Attorney Daisy Mandap, dalawang police attorney Rusmark Gamalio at Ninya Mabatid sa pirmahan ng agreement. Pero hindi siya sumipot noong June 25 sa konsulado na kasama si Conjen Tejada at saka MWO ala Antonio Villaferte. On behalf of the victims, humihingi po kami sa Senado ng tulong na makamit ang hustisya sa ngalan po ng mga biktima at ibalik ang aming perang pinaghirapan at inutang pa sa bangko. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Cherry Manuel. Nagulat ako, nabanggit pangalan ko at ang dami pang iba, pati si PRRD, dating Presidente Rodrigo Duterte. Yung ginawang panluloko sa iyo, halos kapareho lang ng panlulokong ginawa kay Ronel. Very clear na talagang magaling manggamit ng tao to at kanyang modus para makapanloko. Gusto ko lang i-remind po kayo, I think this was a couple of months ago, na last year, nasa process siya ng pag-hire ng mga would-be victims sa Tagum. Meron ba tayong video noon, Comsec? Hundreds nang umaattend, and then tinawagan ko yung PNP ng Tagum para pa-stop. Pinawi ko lahat ng mga aplikante, nagsilayasan. I think we have that video because live ko ginawa yun sa Wanted sa radyo when I received a tip na she was in Tagum recruiting. So pumunta yung pulis sa entablado at yung cellphone ng pulis, kausap ko siya, nilagay sa microphone at in-announce ko na manluloko yan, magsiuwi na kayo. At nagsiuwi yan yung mga tao at walang na biktima noong araw na yon. Meron tayong video? Baka may napindot kayo, ma'am, na walang Comsec. Okay, pakiayos yung audio. For the meantime, Senator JV, meron kang statement? Hindi naman, just here to listen sa continuation ng hearing last time. Mamaya po. Ng Department of Migrant Workers. So, sir, hindi nyo ba na-monitor sa radar ninyo itong kabalastugan ni Mabatid? And sabi niya, nakapagsumbong na pala siya sa inyo? Ano Good morning po, nangyari? Mr. Chair, and to Senator GB po. Yes po, nakapagsumbong po ang migrante sa DMW at agad-agad pong inaksyonan ng aming OIC at nagpadala nga po ng isang team sa Hong Kong para po ayudahan, kumuha ng affidavits at tulungan po lahat ng nabiktima ni Nina Mabatid. Si Nina Mabatid po ay isang ex-consular ng Cebu City at may dalawa po siyang ginagamit na kumpanya. Yun ngang nabanggit na opportunities abroad at yung Pinoy Care Visa. Ang kanya pong modus operandi ay mag-offer ng student visa papuntang Canada. Pero ayon po sa Canadian Immigration Policy, hindi po pwede dahil hindi po qualified yung mga inofferan niya ng student visa. No? At tulad po ng nasabi kanina, kami po ay tumulong at ni-refer po namin sa NBI. Nagsampa po tayo ng kaso mismo sa Cebu City dahil ginagamit po niya karamihan mga LGUs. No? So LGUs all over the country, ang kanyang connect ay minsan mga peso, yung mga officers po. No? At dahil dito, kami po ay nakipag-ugnayan sa halos lahat ng LGUs at sinabihan po namin yung mga peso na huwag pong i-entertain, huwag nilang i-accommodate yung request for any intervention regarding po sa offer for student visa with the end view of offering work in Canada. So yun po ginawa ng DMW. Kami po ay nakikipagtulungan ngayon sa NBI for the follow-up po ng mga criminal cases for estafa and illegal recruitment na sinampa po natin. Okay. Nabanggit po kanina ni ma'am na nagsumbong sila sa Hong Kong authorities at hindi sila pinakinggan kasi out of jurisdiction daw nila yon. Pero siguro kung government to government through the DMW, nakipagnayan sa Hong Kong authorities, baka pinakinggan. You did Yes. not do that, sir? Yung pong ating Migrant Workers Office po na headed by Elemo Ratache ay kasalukuyan pong nakikipag-coordinate sa Hong Kong government at inaalam po natin yung proseso.
medyo may technicality lang po kasi yung kanyang mga activities although nagawa sa Hong Kong, yung iba po ay sa Pilipinas nag-umpisa. So inaalam po ng ating MWO sa Hong Kong kung ano po yung pinakamainam na paraan upang makasuhan po siya doon. So meron na po bang naisampasang kaso sa kanya sa Hong Kong? Nasa MWO po natin, yes po, nakikipag-coordinate po ang ating labor attaché. Ano ba yung proseso ng student visa para sa kalaman ng lahat? When is it considered as legit and when it is not? Ako, napakaganda pong katanungan yan, Mr. Chairperson. Una po, ang DMW ay pinapalabas po natin sa labor advisory natin na never pong tatanggap ang isang tao na nais magtrabaho abroad ng student visa o kaya ay tourist visa. Kasi hindi po ito lehitimong labor migration pathway to any destination country. Isa po itong red flag. In fact, doon po sa programa ng Migrant Workers Office po namin at saka yung aming AIR dati, yung Anti-Illegal Recruitment Branch, kapag inofferan kayo ng tourist or student visa, red flag na po ito. Lalo na kung ang intention nyo ay magtrabaho abroad. Huwag na po ninyong patulan at isumbong na agad sa amin at kami na po ang gagawa ng paraan para makasuhan po natin yung tao. Salamat po. Comsec, ready na ba yung video? Hindi pa rin? Okay, for the meantime, meron ba tayong member ng NBI rito? NBI? Okay, si Ma'am Gonzales ng NBI. Siya yung sa Chief Human Trafficking Division ng NBI. Good morning, Chairperson. Si Paul Fred. Okay, special, ano yung sabi ng SI po? Special Investigator, Your Honor. Special Investigator, Paul Fred Tumbali. Yes, Your Honor. Magandang umaga po, Executive Officer, Human Trafficking Division ng NBI. So, sir, nakarating na pala sa NBI itong mga kaso regarding Mabatid. Ano pong ginawa ng NBI? Ano pong status? Sir, for filing na po yung case, Your Honor, since last week pa po, Your Honor. Ilan po yung complainant so far na receive? 13, Your Honor. 13 pa lang. Okay. Saan po ito mga complainant nito? From From different parts of the country, Your Honor. Some are from Ilocos, some are from Batangas, Cavite, and some are from Mandaluyong, from the NCR, Your Honor. Opo. Ano po yung kaso in final kay Mabatid, sir? We will be filing a case for illegal recruitment, large scale, or it could be syndicated, Your Honor, since we have many perpetrators. And we will also be filing cases for estafa, Your Honor. Okay. So 13 pa lang so far. Yes, Your Honor. On my end, Your Honor, because there is another agent who is handling, I think, 15, and it's also for filing, Your Honor. Yung sa iyo, dito po kay sa Manila, pero wala ho bang mga kasong na isampas sa kanya sa iba't ibang probinsya? We heard that there are some other cases also in Baguio City, Your Honor. Okay. And I think it's still pending. What we heard, Your Honor, is from our colleagues from the NBI CAR. The case already reached, or the preliminary investigation was already terminated. However, Okay. Sorry, Mr. Tumbali. Yes, Go ahead yes. po, sir. the preliminary investigation was already terminated. However, they filed a motion for investigation, which is now pending before the prosecutor's office of Baguio City, Your Honor. So nag-prosper yung kaso. Yes, Your Honor. Umakyat sa judge. Yes, Your Honor. So meron siyang warrant. There is supposed to be a warrant, but they filed a motion for investigation, Your Honor. That's why it was remanded to the prosecutor's office, Your Honor. Kaso na ibalik sa fiscal's Yes, office. yes, Your Honor. Okay. At ito po sa Baguio. Yes, Your Honor. Okay. So hindi po yung warrant na bawi. Yes, Your Honor. Nasaan yung video? Wala ba? Okay. Doon. Okay. Meron pa bang victim? May I speak? Counsel po, si Attorney May, Okay. At si Attorney Daisy Mandap ng Hong Kong. Attorney Mandap, magandang umaga po. magandang umaga po. Nice to see you again, Senator. Gusto ko lang sabihin na hindi naman talaga natigil yung orientation sa Tagum.
after ni-resume nila, si Attorney Gamalio, pinost ho nila sa Facebook nila, tinuloy nila. Hindi ho sila Oh. natatakot sa inyo. Tinuloy at the pa rin time. nila? Despite Opo. the fact na meron ng police doon? Meron pong video. Si Attorney Rasmark Gamalio, nagbalikan po yung ibang tao, hindi po lang po natin alam kung meron pa silang naloko dahil sa inyong sinabi. Pero ganun po yung pattern. Yun po yung medyo nakaka-frustrate sa amin na tumutulong dito sa mga biktima kasi tuloy-tuloy po sila. Ang unang case na iparating sa akin, kasi maganda ho ang nangyari doon sa inyong pagraradyo, ang dami pong lumantad na mga biktima sa buong bansa. Meron pong lumapit sa amin sa Oman, Pero ma'am, sa makasigit lang po. Thailand. Ma'am, makasigit lang. Opo. So, nung in-announce ko na marami na naloko, marami ng reklamo, Opo. nakita ko naman sa video doon na nagsisialisa na hanggang sa wala na talagang tao doon sa venue. Ibig nyo sabihin, bumalik yung Pinabalik po. Pinabalik. Ang nagpe-preside, nakita niyo ho doon sa video So, si Attorney. paano nyo nakumbinsin pabalikin yung mga taong nagsilayasa na? Hindi po natin alam. Kasama nila yung LGU sa Tagum apparently. So may video ho. We can furnish Kasama? that video. Kasi napanood namin, nagulat nga kami na bakit ang lakas-lakas ng loob nila na despite yung inyong warning, itinuloy nila. Marami pong naniniwala sa kanila. Kasi nga, marami hong mga pambubudol na ginagamit ang pangalan ni President Rodrigo Duterte, President Marcos. Hanggang ngayon ho, makikita nyo sa Facebook page ni Miss Nina Mabatid na meron siyang litrato kasama kayo, si President Duterte na nakataas ang kamay niya. So, ang laking yun, influensya sa mga gustong mag-apply na ganun pala siya kalakas. Mayaman po siya, pinapakita niya lahat ng kanyang mga magagarang bahay, may bus pa siyang customized. Sobra pong daming pera niya, obviously, from what she shows on Facebook. Pero bukod ho doon, matagal na ho siya na nandito. Yung PCVC po, ang unang documented na kaso namin sa Cebu, 2014 pa. Isang retiree from Singapore, 57 years old, kinuha yung pera niya and then sabi niya sa amin, muntik na siyang mag-suicide dahil hindi na niya mabawi. Kahit na alam niya hindi siya qualified, he was 57. He was offered a pathway to Canada at that age. And then sa Hong Kong, nalaman namin, pumunta rin siya noong 2017 at meron siyang mga may ang ho dito, fully documented ho ito. May mga videos, may mga pictures ang lahat ng mga nagreklamo. Okay, ma'am, kung 2014 pa siya nagsimula Opo. ng kanyang panluloko at may mga nagreklamo na since 2014, bakit po hindi siya nakusuhan? Ba't di pa siya nakulong? Hanggang Nagreklamo ngayon? po sila sa NBI. Itong taga Cebu na humingi ng tulong sa amin after ng radio broadcast ninyo, pinakita niya, nagreklamo siya sa NBI, nagreklamo siya, pumunta pa siya sa PAW, pero sabi niya wala na siyang nabalitaan after that. Hindi ko alam kung ito yung sinasabi ng NBI na hindi na nagpakita sa kanila. Pero these people are determined to push through with their complaints. Hindi po natin alam. At natutuwa po ako that for the first time, sinabi ng Department of Migrant Workers that they are definitely going after her. Kasi nung nag-meeting kami sa DMW with Yusek Hans noong August 4, personally po kami punta, kami yung mga taga-migrante, ay sinabi sa amin na parang malabo, nakasuhan siya ng illegal recruitment. Ito yung nakita namin parang butas sa batas kasi student visa ino-offer. Pero ang sabi namin, you have to go beyond that. You have to pierce through that veil nung kanilang student visa na ino-offer. Kasi hindi naman talaga student visa. Pag pinakinggan nyo yung kanyang orientation, talagang trabaho. Yung bang mga OFW po natin pupunta sa Canada at their age para mag-aral? Hindi po, di ba? Ang talagang pinangako niya ay trabaho. Ang sabi pa ng kanyang partner na si Attorney Gamalio ay magiging milyonaryo kayo. Huwag niyong aalalahanin yung gastos niyo doon kasi kikita kayo ng limpak-limpak na pera. Samantalang under Canadian, even if they do manage to get in as on student visas, hindi sila makakapagtrabaho more than 20 hours per week. But even getting the student visa is difficult. Alam ni Ms. Mabatid yan, kasi matagal na siyang experience na visa consultant. Alam niya, you cannot be a student in Canada unless you have 1 million pesos to spare. Pang tuition, pang gastos. Pero hindi niya sinabi sa mga aplikante ito. So, from the very beginning, it was a scam.
And nung sinulat namin to, kasi po ako'y merong online newspaper, online newspaper sa Hong Kong, na dinimanda niya po ako. Hindi ko po alam hanggang ngayon kung ano yung status ng ano na yun. Kasi dinimanda niya ako sa Cebu, taga rito ako sa Hong Kong. Yun yung nakaka-frustrate ho. Because dapat natigil na siya noon pa. And yet she had the temerity. She uses a lot of as you can see dun sa Baguio pala, napatigil niya, napabawi niya yung warrant of arrest. Bakit ho ganun? Yung palang migrante, at saka nagulat ho ako, 13 pa lang ang mga reklamo nasa NBI. Sa Hong Kong pa lang, may 20 na kami. Hindi ho namin alam na ipasa namin lahat yan sa Department of Migrant Workers, kaya nagpapunta sila ng mga investigators sa Hong Kong. After that, na nagkaroon ng fact-finding sa Hong Kong, marami pa ang lumabas. Kasi Okay. ho, sa Ma'am, totoo excuse me lang- po. Excuse me. Opo. DMW, sabi ni ma'am, lahat ng mga reklamo nakarating sa kanya, ipinarating sa DMW. At bakit 13 lang yung kasong napunta sa NBI? Sir, Okay. Ipapaliwanag po, Mr. Chair, ng aming ASEC na siya pong involved doon sa investigation po. ASEC Francis de Guzman. Yes, sir. Good morning po, Senators. Sir, yung ganito po, yung Hong Kong group po, after determination, all of the elements actually happened in Hong Kong. Okay. So nung in-interview po sila, ang may hawak po ng kaso nila is the Consul General in Hong Kong and the MWO. So sila po ang nag-aasikaso nun. Ito po yung pinag-aanohan natin kanina na hindi pa naisasampa or sinimulan ng palang naiimbestigahan with the Hong Kong government. Kasi ang classification po ng Hong Kong dito, common fraud. So nagkalokohan dahil hindi natuloy yung sinasabing laman ng kontrata, kaya po hopefully yun ang inaano nila is isettle dahil yun ang gusto, ibalik yung pera. So yun po yung isang grupo, yun nasa Hong Kong. The rest po na nandito sa Pilipinas, noong nakausap po namin sila Attorney Daisy last August, most of this were provided with preliminary legal assistance, and then we profiled them and then given them the necessary support para po ma-endorse sa NBI for consolidation. Ito po yung supposedly ifa-file na ng NBI na 14 na mga complainants. And then we also have a separate group of 7 complainants naman po sa Cebu na for filing din po ito. Ng mga Okay. IR Bali, cases. ilan po yung kasong na-refer nyo sa NBI total? Sa NBI po in total, meron na po kaming 14. Okay. Babalik ako, rewind. Yes, sir. Apo. Ilan po yung mga kasong na-forward sa inyo from different places, from different groups against Mabatid? Ilan po? Yan po. Bali dun sa yung dito po sa NCR, sa Central Office, 15 na daw po yung sa NBI. And then doon po sa Cebu, may initial pong 3. And then meron pa pong 7 na for endorsement. Okay. Apo. Now, nabanggit din po kanina ni Ma'am na kaya nakapanloko ito at matigas ang ulo, siya ay palaging nakikipag-coordinate sa LGU. So apparently, yung LGU ay ini-endorso siya. Kasi tulad nito sa Tagum, pinalayas ko na, bumalik, For at sure. sabi nung ngayon, yung LGU daw sa Cebu ay sumuporta pa, and I need to get the name of that LGU, ma'am, later. Wala ho ba kayong ginawang coordination sa lahat ng LGU sa buong bansa para i-alerto ang mga mayor and to even go to DILG? Wala ho kayong ginawang ganon? Actually, sir, when this was brought to our attention, halos patapos na po yung tour, yung pag-iikot niya sa mga LGU. Pailan-ilang LGU na lang po ito. After po nung pumutok yung issue and was brought to our attention in August, pailan-ilang LGU na lang po yung nilalapitan. Originally po, pinopost muna nila sa Facebook nila kung saan sila pupunta. Afterwards po, hindi na po nila pinopost. After na lang nilang makipag-usap kung saan sila Yes, sir. event. Yes, sir. Ang ibig ko sabihin, sana man lang pumunta po kayo sa DILG, and then the DILG will issue an all points bulletin sa lahat ng LGUs na para sa pakiti mukha ni Mabatid na ito ay manluloko, huwag niyong entertainin to dahil kapag in-entertain niyo ito at may naloko, mananagot kayo. Something to that effect. Wala ko kayong ginawa na gano'n? Sir, To that advisor, sir, we have not coordinated directly with the DILG. you should. Yes, sir. You know better, di po ba? Kasi nga, nabanggit nga sa atin ngayon na nagagamit yung LGU. So,
apparently, yung LGU tumutulong o nakakatulong sa ginagawa niyang modus. Kasi kung ayaw ng LGU, kung na-informan yung LGU, ang LGU mismo ang tatawag sa PNP at ipapa-stop yun. Hindi siya bibigyan ng permit doon sa kanyang venue. Diba? Kasi pag merong mga ganong klaseng event, kumukuha ata ng permit sa LGU. So, Mr. Chair, what we did is we coordinated with all the regional operations branches po natin, no? Nationwide. Ang ginawa po natin, kinausap natin yung mga RDs natin sa DMW at ang instruction po ay makipag-coordinate sa peso. Kasi yung peso po ang ginagamit sa LGU. So lahat po ng peso ay na-inform ng ating mga RDs, yung DMW RD, at sinabihan po sila na huwag papatulan, huwag i-entertain at huwag papayagan na mag-conduct ng seminar po si Miss Ninya Mabatid regarding sa offer nila ng student visa. And they did. They did comply po at nakausap po nila yung mga peso po. okay. Pero sa mga ano po, sa mga mayors, I think pinarating din po ng ating mga RDs maski sa local chief executive na ganun nga po yung modus operandi para po maiwasan nga yung illegal recruitment. okay. Sige, Ma'am Joanna Concepcion. Opo, magandang hapon po, Mr. Chair. Joanna po ng Migrante International, and we would like to thank you, Senator, for taking up this matter, no? Sinusuportahan po at nakikiisa po ang Migrante International sa lahat ng mga biktima po ng PCVC. Kasama po namin, ang ilan sa kanila po, Mr. Chair, ay nandito ngayon. Ayan, nakaraise hand po sila. At ang ilan po nanonood sa Facebook, sa YouTube, sa Senate page, mahigit 150 no, at 50 biktima ang kumontak po sa Migrante International from the period of July to December of last year, no. At ilan sa kanila gusto sana nilang makabiyahe dito, no, pero wala po silang pamasahe. Pero what we would like to share po, no, dito sa mahalagang hearing na ito, yung mga seminar po na inilunsad ng PCVC. At hindi lang po ito tungkol sa PCVC. We also want to ensure na hindi to ginagawa ng iba pang mga immigration visa consultancy firms, no. So ang mga seminars na nilunsad po ng PCVC para sa amin po sa esensya, they are recruitment seminars, no. Kasi pinapangakuan sila ng employment abroad. At yung pagkolekta po, Mr. Chair, yung binanggit po na mga fees, hindi po biro yung halaga na sinisingil, no. Yung on average na narinig niyo po, Mr. Chair, naghahalagang hindi bababa sa 100,000 pesos ang sinisingil kada OFW at mga kababayan natin sa Pilipinas. So if just 10 OFWs ay kumikita na sila ng lampas 1 million pesos, no. Imagine the thousands, at nakita niyo po sa video, ilan po ang nakokolekta nila. Kaya para sa amin yung pagkolekta ng processing fees or professional fees for a promise of employment, even though hindi siya specific, no, ay esensya illegal recruitment. At hindi po lang ito, Mr. Chair, simpleng scam, eh. No, kaya we are raising it to this committee because this should be treated as a large-scale illegal recruitment, no. And our laws should be enhanced to protect our OFWs and our kababayans against schemes like this. Dapat pinag-aaralan at sinusuri, no, ng ating mga ahensya ng gobyerno, especially our Department of Migrant Workers, ang mga lumilitaw ng mga bagong iskema na ito. So ilang mahahalagang punto na kailangan po bigyan ng atensyon, no, una nabanggit na yung peso. Nakakabahala na peso offices who are in charge of promoting employment are the ones hosting the seminars. Hindi po, kahit po nakausap ang mga peso offices, sorry po Mr. Chair, sabi po ng ating mga biktima, tuloy-tuloy pa po yung seminars, eh. Tuloy-tuloy pa po yung mga orientations. So hindi po sapat hindi lang sapat yung memo or advisory kung hindi po mahuhuli or hindi mapapanagot yung mismo nga nagsasagawa ng mga seminars at nagpapatakbo ng kumpanya. So doon po mahalaga pumasok po yung enforcement arm po ng ating DMW at ang NBI. So ilan po sa mga biktima na lumapit before they met our organization, lumapit po sa DMW para humingi ng tulong, pero sinabihan nga po sila ng DMW, hindi po ito sakop ng kanilang jurisdiction because it is student visa, no? However,
dapat po paano po dapat tignan ng DMW ang at iba pang ahensya ang mga iskema na ito, no? Dapat pag-aralan at suriin because illegal recruiters are using devious and other ways, no, to deceive our kababayans, and this is one of the ways. So naglakas loob po ang ating mga biktima na humingi ng tulong at gabay sa DMW at NBI. July 12 pa po, Mr. Chair. July 12 pa po nagsampa ng kaso, 12. At marami pa ang nais magsampa, no? At natatakot sila, but they face their fears despite knowing the influential this is a former Cebu City Councilor, no? Hinarap nila ang takot nila, no, and they want to defend their rights at nagsampa sila ng kaso. But as we heard, no, from Attorney Paul Tombali ng NBI, unfortunately ngayon pa lang sasampahan ng kaso. So between that 6 months ay gumagala pa sila, no, sa labas ng bansa. Nag-orientation seminar pa sila. So we're concerned na nadagdagan lang yung biktima, no, of course. So nagbigay din ng testimonya ang ating mga OFWs. They did their due diligence to participate in the investigation conducted by DMW in Hong Kong, no? Ano po yung result nung Okay, NBI, sabi ni Ma'am Joanna, isasampa pa lang ang kaso versus dapat naisampa ng kaso because this has been going on for a long time. Kung naging maagap siguro kayo, baka hindi nakapanloko to, baka left and right ng warrant of arrest ng taon to. Dapat. Ba't pumabagal ang NBI, sir? For answer, on my end, for the 13 complainants that I have, Your Honor, I was only able to receive the certification from the DMW regarding verification from the DMW only on December 28th, Your Honor. Although they sent another certification earlier to another agent who is holding, I think, 15 complainants, Your Honor. So, in fact, we will be able to file probably anytime today the case if some So complainants. when was it filed, sir? Nung We una can file the case anytime, Your Honor.